Magandang umaga po sa inyong lahat. Malaya na nga ba tayo? Are we really free? Kahit paano po, si Senadora Laila ay malaya na. Amen? Mga kapatid, yan po ang tema ng mensahe ni Pope Francis sa panahong ito ng Kwaresma. Through the desert, God leads us through freedom. Mula o sa pamamagitan ng disyerto, inaakay tayo ng Diyos tungo sa kalayaan. Yan po ang kumpletong pamagat ng sulat pastoral ng ating Santo Papa. At maaaring aakalain natin na ang sulat na yan ay sinulat niya para sa ating mga Pilipino at sa karanasan natin ng EDSA. May nahalaw po akong tatlong maikling punto mula rito. Una, ang laging layunin daw po ng Diyos sa atin ay kalayaan, freedom. Kung naaalala daw po natin ang unang pagtatagpo ng mga Israelita kay Yahweh sa kasaysayan ay sa pamamagitan ni Moises. Tinawag ni Yahweh sa tinatawag nating burning bush si Moises. At ang unang sabi nito ay, narinig ko ang panaghoy ng Israel, nais kong palayain sila. Sa bagong tipan naman, si Jesus mismo sa pagsisimula ng kanyang misyon, yan din ang sinabi, ako'y naparito upang bigyan ng paningin ng mga bulag, palakarin ang mga lumpo, at palayain ang mga bihag at api. Yan po ang ating Diyos. Yan ang kanyang pinakalayunin at biyaya sa atin. Kalayaan, lalo na sa kasalanan. Hindi siya ang Diyos ng kaunlaran, ng kayamanan o kaginawahan. Siya, unang-una na, ay Diyos ng kalayaan. Gaano nga ba natin pinahalagahan ang kalayaang handog niya sa atin? Nakagugulat minsan pagkatapos nating matamo ang kalayaan noong 1986, may mga nagsasabing hindi raw bagay sa atin ang demokrasya dahil masyado itong malaya. Mas mainam daw ang kamay na bakal, ang otoritarianismo, ang otokrasya. Kailangan daw kasi ng disiplina ng Pinoy. Pasensya na po. Ayaw ng Diyos ng tau-tauhan o alipin lang tayo. God doesn't need subjects but sons and daughters, ani Pope Francis. Nais at tanging hangad niya sa atin ay kalayaan. Ikalawang punto ng Santo Papa sa kanyang sulat pastoral para sa Kwaresma ngayong taon. Madalas, hindi raw natin nakikita na mamalayan na tayo ay bihag, nakakulong o hindi malaya. Yung mga Israelita raw, ani Pope Francis, matagal na alipin sa Ehipto. 430 years. Pero parang hindi naghangad ng kalayaan. Dulot na rin daw ito ng pagbubulag sa kanila ng mga paraon. Ani Pope Francis, Pharaoh stifles dreams, blocks the view of heaven, makes it appear that this world in which human dignity is trampled upon and authentic bonds are denied can never change. Naalala ko tuloy kung paanong naging kasangkapan ng batas militar noon, ang media, ang sining, ang entertainment, upang ipakitang nasa golden age daw tayo. At ngayon, marami pa rin ang naniniwala sa nagkalat na mga kasinungalingan sa social media. Paano nga ba nating matutulungang makita ng marami nating kababayan ang mga tunay na pangyayari sa ating kasaysayan? Ang mabuting balita, ani Pope Francis, mabait, mabuti si Yahweh. Kahit hindi nakikita ng Israel na sila ay bihag, si Yahweh na ang nagkusa na palayain sila
God took the initiative. Pinalaya sa tulong ni Moises. Subalit ang malungkot noong malaya na sila dahil sa kaunting hirap na naranasan sa disyerto, nais uling bumalik sa Ehipto sa pagkakaalipin kay Paraon. Nabulag uli, piniling mabulag muli. Sigurado po ako nakaka-relate tayo. Pagkatapos paalisin, binalik uli. Pero napakaganda po ng punto ni Pope Francis. Hindi natin nakikita ang sarili nating pagkaalipin o kaya ginugusto nating manatiling alipin. Kaya hingin po natin ang tulong ng Diyos. Buksan niya nawa ang ating mga mata at pag-alabin ang ating mga puso upang mulit-muli nating hangarin ang ating kalayaan. Ikatlong punto, ang daan tungo sa kalayaan ay mapaghamon, mahirap, hindi madali. It entails a struggle, sabi po ni Pope Francis. Anya, the call to freedom is a demanding one. It is not answered straight away. It has to mature as part of a journey. Just as Israel in the desert still clung to Egypt, often longing for the past and grumbling against the Lord and Moses, today too God's people can cling to an oppressive bondage that it is called to leave behind. We realize how true this is at those moments when we feel hopeless, wandering through life like a desert and lacking a promised land as our destination. Lent, therefore, is the season of grace in which the desert can become once more, in the words of the prophet Hosea, the place of our first love. God shapes His people. He enables us to leave our slavery behind and experience a Passover from death to life. Napakalinaw marahil ng puntong ito sa atin na ang daan tungo sa kalayaan ay mahirap. Marami sa atin sumusuko na. 38 taon na ang nakalilipas, pakiramdam natin, malayo pa ang promised land o lupang pangako. Hindi pa rin tayo nagkakaisa at marami sa ating kababayan, hirap at hikaos pa rin sa buhay. 47% daw po ng mga Pilipino ngayon, ayon sa latest SWS survey, sinasabi, mahirap sila. Kung tutuusin, matagal daw ang nilagi ng mga Israelita sa disyerto bago sila sumapit sa lupang pangako. 40 taon po, 40 years. O may 2 taon pa po tayo. Sasapitin na natin ang promised land. Sabi ng mga scholar, matagal silang palaboy-laboy sa disyerto dahil kailangan nilang purgahin o linisin o pakinisin pa ang kanilang pananalig at pag-ibig kay Yahweh. Sa bundok ng Sinai, naroon ngang nagsamba pa sila kay Baal sa mga huwad na Diyos, false gods. Yan din po siguro ang kailangang mangyari sa atin. Marami pa tayong kailangang linisin, purgahin sa ating pananampalataya, sa ating demokrasya. Sa Ebanghelyo ngayon, tinutuligsan ni Jesus ang mga Pariseyo. Kailangan daw nilang nating higitan ang kanilang kabanalan dahil ito'y pawang pakitang tao lang, panlabas lang, mababaw lang. Ang tunay anyang pananalig sa Diyos ay tagos puso, radikal. Hindi ka nga pumapatay pero puno ka ng galit o panaymura o paninira ka sa iyong kapwa. Pareho lang ang mga yon kay Jesus, mababaw. Baka yan nga po ang hamon sa atin. Baka mababaw ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig sa bayan. Natalo lang ang kandidato, gusto nang mag-migrate. Akala ko ba walang iwanan? Mababaw na pag-ibig. Hindi tagos buto,
tagos kaluluwa, tagos puso. May nagtanong nga minsan, are we poor because we are a Catholic country? Anong sagot natin? Nakakatuwa na noong nakaraang eleksyon, marami ang nakakita. Ang problema raw kasi, hanggang kampanyahan lang, hanggang eleksyon lang, ang pagtulong at pagdamay natin sa may hirap. Samantalang ang turo ni Jesus, yan ay nasa pusod, nasa sentro ng ating pananampalataya, ng ating pag-ibig sa Diyos. Mahirap ang daan tungo sa kalayaan dahil marami itong hinihingi. Kailangang maglinis ng sarili, kailangan lumalim, kailangang magpakatotoo. Mga kaibigan, yan po ang 3 punto ni Pope Francis sa kanyang liham pastoral para sa Kwaresma ngayong taon, na parang hagip din sa karanasan natin at pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Una, kalayaan, ang pinakahandog ng Diyos sa atin. Ikalawa, kahit pa madalas, hindi natin ito hangad o pinipili. At ikatlo, mahirap at mapaghamon ang daang ito. Sa pagtatapos sa kabila daw ng hirap ng paglalakbay ng Israel, nakarating pa rin sila sa lupang pangako. At ito ay dahil kay Yahweh, sa katapatan ni Yahweh, sa kabila ng katigasan ng kanilang mga puso. God has not grown weary of us, ani Pope Francis. Yan at tanging yan lang ang pagmumulan ng ating pag-asa. Sabi nga ng isang awitin ni Father Manuling, in Him alone is our hope. Subalit, dagdag ni Pope Francis, alalahanin ding may kasama tayo sa ating paglalakbay. Katuwang natin ang isa't isa. Ang tinatawag niyang Synodal Church. Hindi tayo nag-iisa. 15 milyon and counting, ika nga ng iba. Kaya halina mga kapwa Pilipino, sa tulong at patnubay ng Diyos at hawak kamay ang isa't isa, tunguhin natin, tahakin na natin ang landas tungo sa tunay na kalayaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.